What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Marvin Favis here. And ayan, ngayon na lang ulit tayo nakapag-upload kasi 2 weeks tayo nawala. Galing tayo sa China. Dumaan tayo ng Shanghai, Beijing. Umattend tayo ng Canton Fair Expo sa Guangzhou. Okay? Sumilip tayo ng mga latest products. So bago tayo pumunta sa question na babalik na ba si Binance dito sa Pilipinas, which is yun yung nakikita nyo kumakalat na balita. Babalik na ba siya? Sasagutin natin yan. Pero gusto ko lang kayo inform na galing tayo sa Canton Fair, ginawa natin sa China, bukod sa nagbakasyon is tiningnan natin yung mga products na mga latest. So, konting ano lang, no, overview. May mga nakita ko doon na electric vehicle na pag chinarge mo, 5 minutes lang full charge na. At ang pwede niyang ma-reach is 1,000 kilometers. So, imagine niyo para ka nag-Baguio tas bumalik ka dito. In a way, parang gano'n, no? Ang bilis ng charging. Ang dami rin mga bagong products sa laruan, furnitures, latest gadgets, mga supplements, mga produkto na gusto mo ibenta, apparel na magaganda yung mga tawag doon, fabric at kung ano man. Dami, 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 dami. Hindi ko kayang pagkasyahin, no? Even mga electronics, big pumps, pang mga factories, pang mga bahay, kung ano-ano, ang dami na pwede nyong inegosyo. Nakikita nyo sa TikTok Shop and all, nandun lahat. Yung mga gusto mag-business, pwede kayong umattend sa mga Canton Fair. But anyway, going back to the question guys, skriptuhan lang tayo. Medyo matagal ako nawala, 2 weeks, di ba? Nakita nyo naman yung resulta din ng copy trading na tinatry natin, yung ginawa kong AI bot trading. Napansin nyo din na 30% na yung kinita niya. Okay? 30% na within 30 days. So, medyo malaki yung profit na yun. Parang too good to be true. Baka mamaya hype na naman yung tingin nyo. Pero yun talaga yung naging resulta niya. Anyway, forward testing pa lang yun. So, ibig sabihin, marami pang pwede mangyari. Okay? Tinetest natin siya kasi titingnan natin kung talaga bang tatagal siya. Baka mamaya biglang masunog yung account kung may mga war na mangyari ulit or unpredictable movement, mga very volatile movement ng market, di natin alam. So, ano lang yun, testing. Sinisilip lang muna natin ano yung mangyayari. Okay? So, kasabay nyo ako na nagte-test noon. Wala akong sinasabing mag-copy kayo, wala akong sinasabi na anuhin nyo siya, gamitin nyo or what. Okay? Basta nandun lang siya, tinitingnan natin history. Anyway, going back sa question, netong mga nakaraan na narinig nyo yung balita na si Binance daw ay babalik na, okay? Number one, kung merong dapat magbalita ng mga ganyan is yung mga top na connected sa Binance. Meaning, kami, matagal na kami sa Binance, 5 years na ako doon. And yes, alam nyo naman, top affiliate ako doon, di ba? Number one, top ako sa Binance. So, kung may mag-a-announce man yan, dapat yung mga top affiliates din or mga galing sa official announcement from Binance mismo or sa SEC or sa government. Ako nga never ako nag-announce. Nag-hint-hint lang ako nung last November na possible. Okay, possible. May inaayos pa sila. Okay? Nag-hint din ako last month na binibigyan ko lang kayo ng update na nagkakaroon na ng usapan na inaayos nila, nagko-comply sila sa ating gobyerno. Pero wala pang official. And hindi pa siya soon, hindi pa siya next month. Ang alam ko lang is nakikipag-ayos na sila sa SEC, sa ating gobyerno, para mayroon tayong magamit na official na exchange. Tandaan nyo guys, Binance is pro-users yan. Ibig sabihin, ang talagang gusto nila mangyari, magamit siya ng mga tao na very smooth, nagko-comply sila sa government para magamit natin siya ng legal at maayos. So, nasa stage sila noon. Ayokong makahadlang, ayoko makasira, ayoko mag-announce ng hindi pa official. Okay, ngayon, kagabi, nagkaroon kami ng meeting. Okay, meeting. At nandun lahat ng mga official at talagang key persons doon sa nangyayaring yun. So, ang masasabi ko lang sa inyo, nasa 90% na yung arrangement, yung pag-aayos na yan. So, hindi natin alam kung next month na ba talaga yan or next month pa. Pero definitely, I'm so excited kasi kung meron tayong magagamit na yon na ganong platform at approved ng ating government at SEC, very smooth. Hindi katulad ng ibang mga ginagamit nating local exchanges na mabagal, mataas ang fees. Hindi ko sila dinadown na. I mean,
okay din silang gamitin, pero kung ikukumpara sa mga international platforms natin, siyempre alam nyo naman yan, mas smooth, mas lower ang fees, hindi ka kinakabahan, mabilis ang withdrawal, wala nang delays kapag may mga big movement sa market, hindi nagpo-pause or hindi kabiglang hindi maka-close ng trade or maka-open ng trade. So, yun yung mga takot natin pag gumagamit ng mga ibang exchange na dito sa Pilipinas, 'di ba, napaka-high. So kung magkakaroon pala ng approval ng isang exchange na for example si Binance 'yan, very reliable top broker, international broker, magiging ina-accept na ng gobyerno natin at magagamit natin ng smooth. So, napakagandang balita nun for us users. 'Di ba? Yun naman ang gusto natin. Bakit ba natin gusto 'yan? Kasi maraming Pilipino na syempre gusto ring mag-trade, kumita sa mundo ng crypto, sa mundo ng trading. Pero kung mangyayari yun, better na hindi ka kinakabahan. May ginagamit ka na platform na alam mong safe ka. Okay? Hindi ko sinasabing 100% safe kasi syempre centralized pa rin siya. But again, ang sinasabi ko lang dito, kung ikukumpira mo sa ibang platform na ginagamit mo at accepted ng SEC, ng government, why not? Excited tayo dun. 'Di ba? At least meron na, nagsisimula na. Siyempre magagayahan na rin yung ibang mga platforms na reliable din, na mga platform na ginagamit nyo ngayon. Yung process ni Binance gumana at inaccept, nag-comply sila. Siyempre susunod na rin yung ibang mga platform. Gusto rin nila makapasok dito. So anong impact nun sa users natin? Siyempre tayo, dumadami na yung pwede natin gamitin na maayos. Okay? Kung may mga sablay man na mangyayari dyan, meron na tayong lalapitan. Andyan na sa SEC, andyan na ang gobyerno. 'Di ba? Okay? So, yun naman yung positive way o yung positive impact niyan sa atin. Alright? But ulitin ko, wala pang announcement official. Inaayos pa lang nila yan. And let's pray na maayos yan 100% kasi tayo din na magbe-benefit nun, guys. Okay? Especially yung mga traders dyan na talagang naghahanap ng platform na maasahan. Hindi yung bigla-biglang platform na mawawala sa Android, biglang mawawala sa iOS, hindi nyo na ma-download yung app, kakabahan kayo. So, better na maging maayos. Not so sure kung back up lang ng Binance at merong local exchange na local exchange na binili or magiging partner, not so sure pa. Okay, kung sino yon, hindi pa sure. Ayoko mag-announce, ayokong pangunahan ang Binance, ayokong pangunahan ang SEC sa mga balitang ganito, although kami yung talagang connected dyan before and until now. So, yun lang naman guys. Nag-enjoy ako sa aking bakasyon dahil habang nagbabakasyon, nag-earn tayo because naging effective yung ating trading bot. So, tingnan natin magiging resulta. Sa mga nagtatanong, naka-upload siya sa XM ko. Pag pumunta kayo ng XM, punta kayo doon sa copy trading section. Kung gusto nyo subaybayan lang. Wala akong sinasabing kopyahin, wala akong sinasabing mag-register kayo. Subaybayan lang natin ano na nangyari sa forward testing na yon. So, yun lang muna. I hope na ano ko kayo, na update ko kayo sa mga pangyayari. And intay-intay lang tayo. Okay? Kapit lang tayo, guys. Yun lang muna ang update natin today. Kung may mga questions kayo, karagdagang tanong, sasagutin ko yan. Punta lang kayo sa comment section. Basahin ko yung mga comments na yan. Sagutin natin. Yun lang. God bless.